Yo, what's up? It's your boy Rap G is in the house. Yun, nandito na naman po ang inyong kagurang, mga kagurang, syempre. At may kakapanayan main na naman tayo ng isang premiadong rap artist from Navotas ba? Masasabi mo ba Navotas? Kasi doon siya lumaki, Navotas siya lumaki. From Navotas talaga, made from Navotas, ayan. Kapakumbabaan siyang nararapat na maging ina kahit na dambuhala sa kapalaluan ay natutumba. Ngunit ko sadyang nalalason na lahat sa'yo'y katunggali. Ano man na maging pupensa, ikaw di na magagapi. Itinataas mga naaapi, malinaw ang nasusulat. Datapwat, di ko sinasabing ako'y lupati kay kulang. Dahil minsan di na nakalanghap, pagkakalma ay nalisa. Ngunit di itinulak, isinulat, bagkus tinalos ko anong akibat. Nais ko lamang liwanagin bago tuluyang isiping normal. Napakaposible na ang unang pagsindi ay siya ring Pinay. Di lahat ang balang basta sa musika. Kung may dapat man na maiwan ay lagasiyan ng iyong likha. At ito ang aking katha, tinatawag kong letrato. Bilang salamin ibinabalik kung ano ang kanilang pagtrato. Filosofi at mga prinsipyo setrong sa sentro itinulos mula sa mga tunay na aso kay kadada at taong may Diyos. Pakilala ka, kapatid. Magandang hapon sa atin, magandang gabi mga brother. Kain, a.k.a. LN Dayo ng Navotas, Dayo ng Paranaque. Ayun. Kasama si Rap G. Ayan. Tanong namin, kamusta ka, kapatid na Kain? Ayos naman, yun nga, nag-resign na ako sa trabaho sa ospital para matutukan yung bunso namin. Ano mga pinagkakaabalahan mo ngayon? Ngayon, sa ngayon, tumutulong ako sa biyanang ko. Sa pag-barbecue, ako yung naghahatid dito. Bali, tulak ngayon tayo ng karne. Tulak ng karne? Yes. Yan. Kwento mo naman sa amin, ano mga experience mo sa paglalakbay mo sa mundo ng rap? Nagsimula ako, syempre lahat naman tayo, karamihan ng batang 90s yan. Nagsimula tayo sa pakikinig. Hindi naman nag-umpisa o bumuga agad tayo, nag-umpisa tayo sa pakikinig. Especially sa mga tunay na aso, yan, dyan tayo nakumpog. Pero syempre, yung mga kasabay na lahat, Urban Flow, lahat, Forest Flavor, Masterplan, kinig muna lahat, hanggang sa na-influensyahan tayo. 1996, high school. Yes. Second year, third year. Nakikinig kami niya sa silong namin sa Navotas pa. Doon ka na nag-umpisa na mag-rap? Hindi pa, kasi hindi talaga muna ako sa rap na punta sa element pa ng ng b-boying. Yan, yung dalawang utol ko kasi mga party goers yun. Shout out kay Utol Barok at kay Utol Joseph. Sila talaga yung laman ng mga party noon. Yun, naririnig ko sa kanila ng mga time na yon. Yung EMDA, Heartbeat, huli na nga yung Campus Bubbles. Yun. Sumama ako sa kanila one time sa Tondo. Uso pa nung kaputungan pa nung Vanilla Ice. Akala ko uso yung pulpihan pa nun Tapos nun, nagsayaw kami sa yun nga, hindi pa ganun kaputok ang rap. Yung tinatawag pa na sayaw lang, yung for you lang. Parang yung akong napanood nyo yung Full as Ice, ni Vanilla Ice, yung ginagaya namin yung mga steps doon. Nag-perform kami sa sikat na sikat pa nun yung Smoke Mountain, talagang mausok pa talaga doon sa Court noon. Pagtas namin mag-perform noon sa Tondo? Yes, Tondo. Yung pagtas namin mag-perform, alam mo na sumunod. Takbuhan na sa kalsada. Bugbugan na nun Ayan. Bakit Kain at sino nagpangalan sa iyo ng Kain? Kain, yung pangalan Kain, sabay na yan nung binuo namin yung Kain at Abel. Pero, eto, hindi ko lang alam kung ngayon ko lang masasabi to. Hindi naman Kain talaga ang una kong AKA o also known as alias ko, hindi. Ang una kong alias sa pagkakatanda ko sa rap, kasi sa mga mayroong maliliit na mga, alam mo noon yung mga tribe, uso yung mga tribe noon sa Navotas. Pero bago pa yun, hindi naman talaga. Yung nga, mamaya sabihin ko sa'yo, yan nabanggit mo yung gangsta. Nag-gang ka rin ba? Gang. Hindi, bago ang Kain, ang AKA ko is Young Rude. Young Rude? Young Rude, yeah. Young Rude.
Kung saan ko kinuha yon? Batang-bata. Kung saan ko kinuha yon? Sa kanta ng Dirty F Teenager. DFT. Kung narinig niyo yung Boy Bastos. Yun. Young Rude. Tapos, Young Rude, yun yata naging kain ako nung kami na ni partner ko, ni Abel. Kain at Abel. Kasi, nung uso yung mga tribes na Botas, kami yung YHT, may mga shoutout sa DBS, NNT, rest in peace, rest in power kay OG Sabater. Pare, kami magkakalaban noon. Sila, wala pa ako, hindi pa ako nagrarap yata noon eh. Si Payat, tsaka si Buboy. Nagrarap din pala si Sabater? Nagrarap pala talaga siya. Si Sabater ang isa sa nakalabang ko sa bangkaso, kaputukan, o papasikat pa lang ang Salbakuta noon, yung album nila, yung Stupid Love. Kinantay nila doon ako, kung tama yung pagkakaalala ko, yung Salbahe. Kinantay nila doon. Na nagparap contest sila, sumali kami. Ang kasama ko pa noon sa rap, 2 babae. Shoutout ulit kay Aris, tsaka kay Tess, yung nakasama ko. Bali, mag-isa akong lalaki, 2 silang babae. Sumali kami doon. Doon ako una nakarinig ng tongue twist nung mga panahon na yon. Hindi ko alam kung late 90s na yon. OPG ang ginamit nung nag-champion. Sunod, Kila barangay? Hindi malalaki tao, pero baka mga OPG ng Mega Mall. Pero hindi ganun ka-agresibo yung twistero nila eh. Yung style ng pagiging twistero nila. Pero mabilis na sila nun. Tapos nag-second, Sabater, nabota sa Tories Tribe. Tapos kami nag-third. Pero ganun na talaga yung banata mo? Paano ganun? Mamaya natin pag-usapan yung sa banatan. Pero yung nilaban namin doon is Batas sa Pinas. Moral ang namin. Tapos yung sila Payat ang naging represent ng YHT noon kapag may mga rap contest. Then siguro mga buwan lang taon, nakasama ko na si JR. Galing siya kay Eman eh. Partner niya noon sa Eman. Yanko. Kay Bobby's. So, nag-ano kami noon eh. Nung nawala yata sila, hindi ko alam kung anong rason. Tapos nagbuo kami ni JR, sabi ko buo kami yun. Doon na namin una nga, parang kung ano-ano lang yung pangalan. Bago pa yung Sirkulo Pogantes, Caseless Pogantes yata ginawa namin. Tapos, nabuo yung Kain at Abel. Hindi biblical yon. So, ang Kain at Abel is K-A-I-N, kayumanggi ang ipinagmamalaki na ginlaki. At abilidad. Yung abilidad is pinaikling abilidad. Akala ko, yung Abel. Kain at Abel talaga dahil sa tunog Biblia, pero walang kinalaman sa Biblia. Ano ulit yun? Kayumanggi ang ipinagmamalaki na ginlaki. At abilidad. Oo. Ayaw. Yung palang ibig sabihin ng Kain at Abel. Paano niyo nakakasama si Kuya Carl, si Chaos ng Oblax? Early 2000, late 90s, mga ganon. Sa pagitan nun. Sa pagkakaalala ko, nag-invite si paring Pahil o Archie. Yun. Doon ko nakilala si OG Smiley, mga taga-Caloocan, mga kumpare natin dyan. Mayroon daw pa audition si IPK on Oblax. Yun, di pumunta kami ng Caloocan, then dinala kami doon sa mismong dating tira ni Carl sa Project 8. Gano'n kami. Audition kami na live audition. Doon namin kinanta yung pinanlalaban namin ni Abel na Sago Pa Ang Dila na nilabas sa Rap Game 1. CDs. Ayan. Yung kulay black yung, tama ba? Hindi, kulay black rap show yun. Rap show pala yun. Yung Rap Game 1, yung parang medyo makulay yung cover nun eh. Yun, isa yun sa pinagpapasalamat ko. Rap Game 1, IPK? Under IPK Oblax. Yun, isa yung pinagpapasalamat ko kasi alam mo yun, yung bago lumipat yung pahina ng dekada, bago mag 2000 is nakahabol kami sa tape era. Oo nga. Kaya laking pasalamat ko. Kasi history yun eh. Kumbaga, naitapak namin yung mga paa namin kahit saglit lang doon sa kasaysayan na yun. Kaya laking pasalamat ko kay Brother Carl. Sino si Carl para sa'yo?
Si Chaos. Sino si Chaos para sa'yo? Si Chaos, pag trabaho, hiwalay ang pagiging kaibigan sa trabaho. Pre, pag oras, yun ang natutunan ko kay Chaos eh. Yung pagiging professionalism niya. Nandun makikita mo, mararamdaman mo yung passion sa ginagawa niya. Grabe yung naging sakripisyo niya. Hindi lang sa pera, hindi lang sa oras. So lahat naman, sirkulihan din naman namin lahat yun. Sa abot na makakaya na. Naging malapit din kayo ni Chaos nung mga time na yun? Yes, oo. Kasi parang naging hindi matandang kapatid. Kumbaga parang kasing edad mo lang. Halos kung mag-akapang kami, yung akap na talagang parang best friend. Oo, ganun si Kuya eh. Tapos, nung time na yon, dalawa kami kay Inatabel. May trabaho ko nun eh. Siyempre, nung time na yon, ano pa tayo, yung uhaw natin. Di ba? Yung gigil natin dun sa passion natin, sa pangarap natin. So, nakailan. Bakit masabihin? Pero, siyempre, talagang ganun. Susugal tayo. Ilang trabaho rin ng sa akin na disgrasya. Pero masaya naman ako yung sa naging kapalit. Tapos nung huling trabaho ko, yan, pag-usapan namin, ako sa mga mall tours, yun, talagang nagpapasalamat ako kay Chaos. Kasi pagdating sa mall tours, ang dami ko napuntahan mall, nakapag-perform kami. Pagdating naman ng gabi, sa mga club, si Abel naman yun. Yun ang naging hatian namin. Parang... Kami ang hype man niya. Okay. Kasama yung iba pang grupo, nung Dugong Punebre, Dobladista, kung sino yung free, kung sino yung walang yung time na yun. Hindi ka ba nagtatampo, hindi ka nakagawa ng album as a mainstream artist? Ay, hindi naman. Kasi, sa tampo na yan, noon pa man, alam ko na yung desisyon eh. Yung pagkakaiba ng kapalaran at desisyon. Lahat naman siguro, gusto makagawa ng ng solo album, yung sinasabi mo. Sa mainstream. Kung pag-uusapan natin mainstream, syempre ang mainstream may hinihinging pyesa. Which is parang lalabas na hindi na ako yon. Hindi ka akama. Kung habulin ko yung tema ng mainstream, hindi na magiging ako. So hindi lalabas na kung gagawa man ako nun, hindi kumpleto yung saya ko. Pero meron ding mainstream na di ba? Medyo malalim din, katulad nung sa Gangland, ni anak ni Bakuko. Yan, malalim yan. Eh kasi sila, nung time na yun, syempre, may walay na si Chaos. Pero hindi ka kasama sa trip? Sa trip, hindi. Lang, sa mall tour kami yung hype man ni Chaos. Siya lang din ba kumantanan yung trip? Halos lahat naman siya. May mga times ba na down ka sa pag-rap mo? Na-down? Siguro, gusto ko, hindi naman na-down, pero nung time namin sa IPK Oblax, talagang gusto namin makapaglabas yung bawat grupo ng solo album. Pero walang mga nag-aansan niya. Hip-hop bulok, ganyan. Kasi uso nun yun eh. Anong pa man, gano'n na yung parang diskriminasyon. Kasi ito katulad sa Kawago, parang binato raw sila ng barya habang nagpe-perform sila. Wala namang gano'n, pero may mga tao na na-experience ko yung time na yun, yung mga panahon na bago pa lang tayo sa eksena. Hindi kung ikukumpara ko ngayon kasi hindi ganun katanggap noon. Hindi naman natin mapasisinungalingan yan na ngayon talaga iba ang mukha ng hip-hop ng rap. Noon kasi medyo nandun pa yung yung mababang tingin. Pumasok ba sa isip mo na ayaw mo na mag-rap kasi wala naman nangyayari, ganyan? Sa pagkakaalala ko, pumasok. Bakit? Lalo na nung time na yun nga, nung bago pa lang kami ni Mrs. Talaga nagdesisyon ako noon kung itutuloy ko yung pwede kong maging karera ng panahon na yon, tsaka yung pundasyon ng relasyon namin. So doon lumabas yung desisyon na mas pinili ko kasi nung time na yon, madalas ako shoutout sa Mapsas. Oo nga pala, yun, no? Nasa government pa ako noon na
2014 kasi ako dito sa ospital eh. May ganda ka sa MAB, no? Sa mga 187, no? Doon kami nagkakilala ni Mike. Mike Cosa. Sa pamamagitan ni Gab. Kasi nung madalas pa ako ron, pagdating ko, piniplay ni Gab yung beat ng Mandirig ng Makata Arkitekto. So hindi pa yun ang title nun. Beat lang yun. Sabi niya, kung pwede ko raw sulatan ng chorus. Sa album daw ni Mike yun, first studio album niya. Sinulatan ko. Inupuan ko, sinulatan ko yun. Nung natapos ko na, tumingin sa akin si Gab. Sabi ko, baka naman lagyan mo na ng verse. Sige, sinulatan ko ng verse. Sige, pagkatapos ko yata, bago ako matapos dumating si Mike yun, doon kami nagkakilala ng personal. So, yung sa asawa mo nun, ano yan, against siya sa pagtatap mo? Hindi naman, pero syempre, ayaw man natin, makaka-apekto sa isang aspeto, yung isang aspeto, di ba? Kasi yung oras, alam mo naman yung oras ng hip-hop, gabi. Kaya marami, nung mga time na yon, marami rin akong, siguro mga event na hindi pinagdesisyonan ko na hindi atinan, kasi nga may kompromiso sa isang aspeto ng buhay. Pero hindi mo ba pinangarap na sumikat na as in katulad ng mga rapper noon? 'Di ba? Na ang Oblax, ang IPK na mga nagkaroon sila ng mainstream albums, hindi mo pinangarap na maging ganun. Ang plastic ko naman kapag sinabi kong hindi kasi bilang rapper gusto natin talaga ang target ng isang rapper is magka-album. Noon, no? Pero ngayon iba na eh. Magka-album kaya yun ang pinilit ko o sinikap ko na magkaroon ngayon. Nung 3 years 3 taon na nakakaraan nung nilabas ko yung Day Zero album. Salamat sa Third Hell kay Doc J. Salamat sa napakalaking tiwala sa tulong kay Iskan Calibre. Maraming salamat kasi siya yung kumontak sa akin na gusto raw akong makinig, gusto raw mapakinggan o kung gusto ko raw magpasa kay Doc J kung gusto ko makipag-collaborate yun. Isang bitang pinasa ni Doc J sa akin, then sinulatan ko, pinasa ko sa kanya, pinadinig ko, nagustuhan niya. Yung dapat na EP, yung dapat na ilang piraso lang, naging isang buong album. Salamat talaga sa Turtle kay Doc J. Dapat magkakaroon sila ng ng event dito, no? Oo. Yun na hindi natuloy, dapat kung natuloy na umuwi si Iskan Calibre, siguro nagkaroon ng mini concert ang buong Turtle Music. Saan punto ng buhay mo masasabi mo na natupad mo na yung gusto mo mangyari sa buhay mo? Sa pagiging hip-hop. Sa pagiging rapper. Ito yung yun nga, nung nagkaroon ako ng album, kasi lahat naman tayo bilang rapper, mag-uumpisa tayo sa mga guesting, sa mga feature, di ba? Pero hahanap-hanapin natin yung magkakaroon tayo ng challenge mahahamon tayo hanggang saan yung kakayahan natin, yung passion natin, yung pagmamahal natin sa hiram, kahit sabihin na natin hiram na kultura, kahit pa paano tayo kasi napamahal na tayo dito So, hahanapin mo yung yung magiging resulta ng lahat ng ginagawa mo. So, yun dumating yung pagkakataon na yung alok ni Doc J, hindi na ako nagdalawang isip. Pinagdesisyonan ko, sinunggabang ko. Binigyan niya ako ng pagkakataon, sinuklian ko ng trabaho yun. 2 taon o 2.5 years kong ginawa yung 10 kanta. Hindi ka nagbalak na magpasa-pasa sa mga company? Hindi Kasi para sa akin as a personal kong paniniwala bilang kung tatawagin mo na akong artist kasi sarili ko nga hindi ko tinatawag na ewan ko kung bakit ako ganun sarili ko hindi ko tinatawag na kahit marunong ako mag-rap hindi ko tinatawag na rapper o artist, hindi ko tinatawag yung sarili kong ganun. Tingin ko sa sarili ko is balinghoy. Ano ibig sabihin ng balinghoy? Kamote rin, bungang lupa, di ba? Organikong pagkain, di ba? Pag dumating yung taggutom, di ba? Makapagbibigay sa iyo ng totoong lakas, ng totoong, di ba? Ng totoong vitamina, kundi mga totoong pagkain lang din. Ngayon, kaya hindi ako nagpasa, naniniwala ako, hindi naman sa nagmamalaki ako, naniniwala ako na may mga tao na maghahanap sa iyo, may uhukay at uhukay para matagpuan ka. Ayos Hanggang kailan mag-rap si Cain? Wait. Saan pala galing yung Ellie and Dayo? Ellie and Dayo. Siguro bago
mula sa Cain, may ginawa ako isang kanta na sa beat, yung beat gawa ni Kayron. Shoutout kay Kayron. Sinulatan ko yon si Cain. Sinulat ko yon bilang Cain. Bago matapos yung track na yon, naging Ellen Dayo na ako ron. Yung Ellen Dayo ko is para siyang personal kung alam mo yung tawag na may mga katauhan tayo, di ba? Kasi si Cain ginagamit ko lang sa rap. Si Ellen Dayo is personal ko yon. So bago ko natapos, kaya nung nilabas ko yung Alikmata, Ellen Dayo na ako ron. Kumbaga, ayun yung papakilala ko na sa Ellen Dayo. Ellen Dayo kasi Eli and Dayo, kapag sinabi mo kasi na mabilis, Ellen Dayo, Ellen Dayo, Alien Dayo, Alien Dayo, Alien Dayo. Alien Dayo. Kasi sa paniniwala, Alien Dayo. Oo. So, naging Ellen Dayo kasi inadapt ko yung paniniwala ng tao rito na may pangalan, may middle initial, may apelyido. Eli and Dayo. Iyon. Paano? Sige. Tsaka ano END, di ba? Eli and Dayo, evidence of non-physical dogma, tapos espiritong napasa daigdig. Mahilig kasi ako sa mga ganun. Okay. So, nandun yung personal ko eh. Kung medyo malalim si Cain noon, sabi na iba, mas parang mas malalim na yun. Tayo. Kasi, ano na dun eh. Kumbaga, nakahalo na nandun na yung personal kong paniniwala, prinsipyo, paninindigan ko, naki-Ellen Dayo na. Ayan, hanggang kailan mag-rap si Cain? Hanggat may mga taong naniniwala na naghihintay na hindi naiinip. Kasi kung tutusin, sorry sa lahat ng mga nakukuhang ko, pasensya na kayo kasi iba yung panahon noon, yung oras. Saka ngayon, alam naman natin na pag nagkapamilya, syempre alam naman natin kung ano yung mga dapat unahin. Meron isa sa akin na narinig ako sa YouTube, kinontak ako. Nasulatan ko na, tapos na. Isang taon na yata. Sorry talaga. Kung di ako nagkakamali, ni Hasla yung pangalan eh. Brother, matatapos din natin yan. Pasensya na. Kay Parin June. Di ba kung Hasla? Ano? Kala ko yung kung Hasla. Siguro mga apat yung natenga na hindi ko nasulatan. Pasensya na kayo. Pero hanggat may nagtitiwala, yun nga. Pero ngayon, bukod doon sa nagtitiwala, kasi sa kanta namin ni Bunny, shoutout kay Bunny, sa Urbanize, kasi sa kanya ko nirecord yung kalahati o yung karamihan sa kanta ko sa album, tsaka kay paring Macrae. Doon sa kanta namin na Since Day One, para sa akin kasi, once na nasugatan ka, para sa akin yung metapora ko ron, yung sugat na binigay sa akin ng hip-hop hindi na maghihilom. So, hindi man ako madalas kumanta, nandito pa rin yung pagmamahal sa kultura. Anumang oras, kung gugustuhin ko, syempre, gagawa pa rin ako, susulat pa rin ako. Anong sugat yun? Pwede mo ba yung kwento sa amin? Ano sugat yun? Metapora lang yun. Metapora. Kala ko. Yung sugat na binigay sa akin ng hip-hop, hindi na maghihilom. Okay. Parang kung ano ka na noon, yung kapatid ngayon. Hindi ko pinaghilom yung sugat na yun. Paano mapapaliwanag sa mga nakikinig yung bad side at good side ng rap? Siguro, sapat na yung pagiging responsable. Bilang hip-hop, bilang rapper, bilang artist. Kasi artist ka eh, may market ka. Para sa akin, number one yung responsibility. Kung yung mga nakikinig sa akin, yung familiar sa mga sulatan ko, wala kayong maririnig sa akin na respeto sa mga gumagawa ng ganung tema. Yung babae, bisyo, damo. Tutusin, kaya ko namang gumawa ng ganun. Kasi kung gagawa akong gano'n, iniisip ko, balang araw, kaya ko bang ipagmalakasan ko to? Diba? Kasi bilang artist, impluwensya tayo eh. Ehemplo tayo. Hindi man tayo perfecto bilang tao. So magawa lang sa akin, magawa ko man lang bilang artist. Sino ang artist na gusto mo makakolab sa isang kanta na masasabi mong heto na yung obra maestra ko? Ano na? Sorry. Sinong artist yung gusto mong makakolab sa isang kanta na masasabi mong heto yung obra maestra ko?
Parang hirap Kung sa panahon ngayon, parang ang dahil magagaling eh. Aminado tayo dyan, dahil magagaling ngayon. Kasi kung noon, siguro, kung sa 90s tayo, solo track, tapos kasama ang isa sa mabibigat, chaos, at kundi chaos, uno o IPK. Kung sa panahon ngayon, ang hirap eh. Ang daming magagaling. Sa ngayon. Mamili eh. Geng na. Geng. Joke lang. Hirap eh, ang daming magagaling. Parang iniisip mo pa lang na yung mga ngayon ba matabunan ka sa gagaling nila, di ba? Kaya ba sumabay sa mga geng-geng yan? Kung sasabay lang, ay kaya natin. Yun. Magigeng-geng ka. Blup! Blup! Respeto sa mga new school. Style nila yan eh. Yes. Hindi naman natin saklaw yung ano nila. Yung sa lahat na sa Nabota, sa mga new school sa Nabota, shoutout sa inyo. At props. Yan, sa mga nagawa mong kanta, sa mga nagawa mong kanta, ano yung pinaka-paborito mo? Siyempre, eto may nilabas ka ngayon na maganda yung nilabas mo yung napakasama sa album ko. Yung sinare mo nung nakaraan. Ito kasama dito. Ayun. Baka nito lang yung ito ibinabalik, yung katiting lang. Hindi lang yun. Ibinabalik, kasama dito sa album ko yon. Sa 10 tracks. Pero ano yung pinaka-paborito mo dyan saan? Dito sa Alpas. Bakit? Kasi sinabi ko ron na mula sa pagkakabilanggo natin sa mga bagay-bagay, sa kawalan natin ng tiwala sa sarili natin, sa nagiging sistema ng kultura ngayon, gusto ko na makaalpas. Yung maging ikaw. Bakit ka tutulad kung kaya mo maging ikaw? Yun yung sinabi ko ron. Bakit ka tutulad kung kaya mo maging ikaw? Isang isang malakas na. Napakahalaga ng originality. Diba? Isa yan sa natutunan ko kay Car. Kaya saludo ako sa ATA, ang mga tunay na aso, kasi ang ATA binobuo ng iba't ibang estilo. Talagang walang magkakagaya doon sa estilo na yun. Yun. Sa tingin mo ba kahit na hindi pa kilala yung artist, dapat na silang bigyan ng TF? Oo naman. Sa tingin ko, oo naman. Kasi kung pinag-uusapan ng TF, nasa pag-uusap din naman yan ng organizer tsaka ng artist. Sinabi mo kasing TF, pwedeng yung magamit niya ng pamasahe, yes. Pwedeng food na may konting palaman sa bulsa, gano'n. Kasi lahat, dumaan din naman tayo sa gano'n. Respeto kasi yon ng mga organizer sa mga artist. Doon kasi makikita mo o mabibigay mo yung pagpapahalaga sa ginagawa nila. Yeah. Bakit ang lalim na mga letrahan mo? Siguro hindi lang. Mala Ron Henley na hindi naman natin masasabi ba natin old generation na Ron Henley? Hindi ko alam eh. Pero ang lalim. Pag kailangan mo siyang pakinggan na talagang doon mo siya iintindihin mo kung ano yung sinasabi ng isang rapper. Siguro kung sinasabi mong malalim o sinasabi ng ibang malalim, ang masasabi ko lang is hindi lang siguro tayo nasanay sa ganung mga salita. Tsaka isa pa sa dahilan ko, diba, ang pagsusulat, ang paggawa ng musika ng isang track, patimbawa na ito, kasi kung tutusin, may hahalin tulad natin sa libro to. So sa akin, sa personal ko paniniwala, libro ko to, pinag-isipan ko ng maayos, ng mabuti lahat ng mga salitang ilalagay ko rito. Kasi yung mga salitang ilalagay ko rito is pwedeng maka-influensya, hindi man sa panahon na to, sa darating na panahon. Pwedeng mabasa ng mga anak ko, pwedeng mapakinggan. Ano ba yung rap para sa'yo? Yung bagay, sa pananaw ni KR yun is, yung rap is kung ano magagawa mo.
Pero yan yung naging natin, armas, naging gamit natin sa panahon na to, kahit sa lumang panahon, para maibulalas o maipakilala ang sarili natin, maibigay ang opinyon sa iba't ibang aspeto ng buhay. Yeah. Kaya dinadaan lang natin sa music, pero kung tutusin, para tayong mga tawag dito, pag nagrarap tayo is para tayong nagdadialogo o nagbibigay ng isang opinyon sa mahalagang usapin. Anong tingin mo sa rap music ngayon? Tulad ng sinabi ko dun sa interview sa akin, di ko matanda kung Blessed lang ko sinabi yun. Sala-salabid. Paano sala-salabid? Sanga-sanga na eh. Sanga-sanga. Mula sa isang katawan na solid, pero hindi mo, yung tinatawag na evolusyon, yung sanga, sanga-sanga pa yan, dadami. So, hindi na wala na wala nang control ngayon, lalo na yung technology. Kaya para sa akin lang, kung artist ka, huwag mo alisin sa sarili mo yung responsibility. Yung pagiging ehemplo. Napakahalaga para sa akin nun. Mahirap magsalita kasi syempre may mga tatamaan, pero yun nga ang punto ko dito, pwede nating gawin yung ibang mga bagay siguro sa sarili na lang natin, hindi para ipangalandakan pa. Kasi may mga mas bata sa atin, may mga murang kaisipan, nakuha lang ng ideya yan na hindi na nag-iisip. Para di ba? Para mga espongha yan na magbuhos ka ng mga tracks mo diyan, ng mga kanta mo, ng musika mo, kahit saang ano pang klase ng kanta mo, ibuhos mo diyan sa sahig, hihigupin ng mga bata yan. Tama. So maging responsable tayo. Ayan. Meron ka bang mga links ng yung mga social media accounts? Meron ka bang Spotify? Wala eh. FB meron tayo. Pag sinisipag tayong mag-share ng mga tracks natin yan, katulad nung nakaraang araw, kahapon yata ako, nung makalawa, ko na konting verse lang, ginawan ko ng lyrics video. Yun, pag sinisipag lang tayo. Meron akong YouTube, pero yun nga, hindi ako active. Pero nandun yung ibang tracks ko, pakinggan nyo na lang. Soon, pag sinipag ako, ma-i-upload ko yung buong album. Salamat nga pala sa lahat ng bumili ng Day Zero album ko. Sa Tuklasan. Shoutout sa Tuklasan. Yan yun, Yan yung album ni Cain. Labas ng Third Hell. May magandang cover. Pasalamatan ko lang din yung Tuklasan kasi alam mo ba na-motivate nila ako. Yeah. Kasi kaya ginusto ko na makapaglabas ng CD dahil may mga tao na nagpapahalaga sa kahapon. Doon ko nakita yung kung paano nila pahalagahan, yung, di ba, para sa kanila napakahalaga ng inlay. Ito, kaya ginawa ko to kasi nasa bagong panahon na tayo, yung mga nakakuha nito, kahit paano nadala kita sa dekada 90. Yun. Bawat pahina nito. Pakita mo dito. Ayan. Yung sa loob. Yan. Yan, ginawa ko yan sa loob lang ng isang kwarto nung nasa ospital pa ako. Nagbaon ako ng mga damit. Pag panggabi ako, night shift. Yan. Tapos download ako ng mga pang-edit na app. Yan. Ganda, Long hair pa ako yan. Yan, shoutout. Shoutout sa mga kumpare ko na may business. Babe Shop, yan. Si paring J-Boy. Cloud Babe Shop. Drew's Cloud, Babe Shop, yan. Sa Clothing Bay Force. Yan, laman na nga. Ito, si Doc J. Shoutout, Hurdle Music. Siyang sa nagtiwala sa akin. Third Hurdle Music. Kiskan Calibre, maraming salamat, brother. Sa bumubuo ng buong Turtle, sa mga kasama, sa mga co-artist ko dyan, shoutout, ingat tayo lagi. Sulat lang. Ayun. So yun lang mga kagurang at bago ko makalimutan, syempre, binabati ko yung shoutout din sa pamilya ko, sa mga anak ko, sa asawa ko, sa partner ko, kay Abel, ingat ka lagi. Soon, sana sipagin ka na. Huwag kang inom ng inom. Bukas na libro yun.
Tsaka sa mga utol ko sa Nabotas, sa mga kamag-anak. Si Rap Guard, dapat meron kami nitong sulat eh. Si Manim Bagsek, END, Rap Guard, tsaka si Hudas. Hindi ko alam kung bakit di sila sumulat ni Hudas. Nahirapan ako sa bit eh. So yun lang. Salamat Rap G sa pagdayo mo dito. Saka na rin dayo. Yeah. Peace, Rob G is in the house with Cain.